Sinuspindi na ng National Telecommunications ang broadcast operations ng SMNI sa loob ng 30 days dahil sa umano'y paglabag raw sa prangkisa. Ang tanong, bakit kailangang ipasara ang SMNI? Takot na takot ba sila sa katotohanan? At bakit gano'n na lang ang mga kongresista katakot sa SMNI? Natumbok ba ng SMNI na ang mga ito ay mga kurap? Sa mga pangyayaring ito ay tila yata nasa stage na tayo ng martial law. Binubusal-sala na talaga ang taong bayan upang sila ay malayang gumawa ng kalukuhan. Ito ay nag-ugat sa confidential fund at travel funds at walang maipakitang resibo. Kaya ang taong bayan ay nag-iingay sa kapalpakan ng mga kongresista. Kaya ito, binusalsalan ang SMNI na nagpahayag ng katotohanan laban sa mga kongresista. At ito'y paglabag sa malayang pagpapahayag. At bakit kaagad itong sinuspinde na wala man lang pagsisiyasat at pagtatanong sa nasabing istasyon? Hindi sila nagwagi sa pagpakulong kay Doc Badoy at kay Ka Eric sapagkat umalma na ang taong bayan. Pero ito na naman ngayon ang prangkisa na naman ng SMNI na nagsasabi ng katotohanan laban sa mga kongresista na nagpahayag ukol dito sa pagsuspende. Kaya panoorin natin si General Macanas. Malungkot, may masamang pangyayari sa buhay ni Ka Eric, Doc Badoy, and the rest of SMNI. Katatapos lang po yung MTRCB na nag-announce ng 14 days suspension ng gikan sa masa para sa masa ni Tatay Digong at ang laban kasamang bayan ni Ka Eric at Doc Badoy. Ito, desisyon ng National Telecommunications Commission. 30 days suspension ang buong SMNI, radio and TV. So, ang masakit nito ay walang due process. Kaya lumalabas, meron ng creeping silent martial law sa ating bansa. There is now Black Day in the Philippines, yung nagdidilim na ang bansa, madilim in a sense na yung free flow of ideas o informasyon, balitaktakan ng ideas para sa bansa as part of democracy ay nawawala. Dahil ang gusto po ng administrasyon is pabor lang palagi. Okay, mainstream media. Panahon po ni PRRD, grabe, kaliwat kanan ang batikos ng mainstream media kay PRRD. But pinabayaan lang niya. Yung ABS-CBN lang ang napasara dahil maraming violation. Yun lang. But all others, ang daming nang babatikos, kaya pinabayaan lang. That's part of democracy. Ito ngayon, administrasyong ito, pinag-iinitan nila ang SMNI. Actually, may dalawa pa dyan. Yung Abante and binanggit na ito ni Maharlika sa isa sa mga vlog niya as revealed by her puting ahas na ipapasara nila ang mga mainstream media na hindi sumusunod sa gusto ng palasyo. So, Abante, Remate, and SMNI. At ito, sinimulan na nila talaga ang SMNI. Dahil nandyan ang programa ni Tatay Digong, nandyan ang laban kasama ng bayan, nandyan lahat. So, yun na, yung uplan ipapatumba. Susunod nilang itutumba si Pastor Kibuloy dahil meron na namang investigasyon sa Senado, investigation inquiry in aid of persecution para idiin lalo si Pastor Kibuloy para tuluyan nang mawala sa landas nila ang SMNI. Kasi wala na silang problema sa kalakaran ng ating gobyerno ngayon. SMNI na lang talaga. Kaya lang,
Oh, as we speak now, tinawagan ako ni Ka Eric. Katatapos lang yung tawag namin. 3 station na ang pinasara. Butuan City, wala na, padlock na. Wala na sa area ang Butuan SMNI. Vigan City, wala na. Makati. Then as I speak, basta throughout the day or bukas, lahat po ng provincial stations ng SMNI, Radyo Man o TV, isasara na for 30 days. Okay lang sana kung may due process. Merong House resolution urging NTC to sanction o punish SMNI for alleged violation. Alleged pa naman lang. So ano ba ang dapat gawin? Demokrasya tayo. Ang NTC magpatawag ng investigation, hearing, or in a semblance of fairness. But the problem is wala. Yung pag-uusap namin ni Ka Eric, sabi niya, wala talaga sir. Wala talagang due process. Basta na lang. Order. Pasara. So, yun na po. Ang nangyayari sa ating gobyerno at maligaya sila. Okay. Nag-uulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share, huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita.